naabot sa inyong clinic? As of yung rabies cases talaga po, yung 3 at saka 6, yun yung question niyo po. Apa. Not po. Usually, ibuok na niya po because we don't handle rabies cases na talaga. The hospital are capable of handling rabies cases talaga. Pero yung mga data pupunta po sa amin because kailangan natin i-monitor as a whole Davao City po. So, gina-record na. So, usually this patient po, STMC po na-admit. So na-admit because of rabies. Hindi yung nakagat ng aso tapos nagpa-inject sa inyo. No po. Usually, these cases lahat po ng rabies cases natin po, wala po sila nagpa-vaccinate lahat. So hospitalized because of kining rabies case. So, so 3/6. Bakit po sa hospital, ma'am? Why is it hospitalized ba? Admitted ba? Usually po, late kasi yan. Usually yung diagnosis ng rabies natin, symptomatic yan usually. So, first, patient will manifest with normal viral symptoms. Again, virus kasi itong rabies natin. After which, magpro-progress po yan. If it access na to your brain, meaning mag-encephalitis na po yan, yan po yung true and true na rabies symptoms na mapipila na patient. Yun na po yung changes of behavior, magiging aggressive na po tayo, meron na po tayong hydrophobia, yung takot sa tubig, takot sa loud noises, aerophobia, opo, yan na po yan sila. So usually, ito sila, once they manifested, syempre, si rabies suspect na po yan sila. They will be isolated na po for observation. So, lahat po yun sila, again, hindi po nagpa-vaccinate, some of which use traditional medicine, if you, some may know, tandok. Ang iba talaga, very complacent, hindi nagpa-vaccinate. Pero despite that, Doc, no, marami pa rin pumipila, no, especially pag sinabi na, na-scratch ng cats, tapos nakagat ng alagang aso, even if, naglalaro lang, but then, usual advice, magpa-inject ka. Again, very good practice po yan, kahit very, very maliit. We should not be complacent because even small bites can transmit the virus. Bakit po yan? Meron kasing affinity ng virus sa ating nerve cells sa salivary glands natin. So, masking kamras or paak, it can still transmit. Nga naman, ang usually question, kamras raman ni Doc, nga naman ko magpa-inject, gamay raman kayo ni. Again, ang animals nag-groom sa ilang shelf. So, ang mga laway, mabadulong sa kuko, pag kamras, so mo to ang mode of transmission. So, masking gamay kayo, mas mahigod nagpa-inject. Doc, pwede naman may bawaan tong data daw from 2024 and 2025 kung pila ba ang nagapa-inject karon og anti-rabies sa animal bites? Again, yung rabies cases po natin kayo, meron mga late. So, for the rabies cases po, yung lahat na nag-rabies encephalitis, 2024 po tayo mag-start, 3 cases po. On 2025, we have 6 cases, so it doubles. So, this year, 2026, ngayon lang February, we have 2 cases po. So, for yung mga naka-avail ng ating anti-rabies vaccine po, for both post-exposure and pre-exposure po. For 2024 annual report natin, we have 48,360 and for 2025 we have 48,433. As is lang. Yes po, correct kamay lang, 100 lang. Bro, Doc ba, nag-question, Doc, no? It's because ako naka-avail po sa service po. Hindi nga po, no? Kaning mag-issue sa pagpila, no? It's because ang uban mga dlawon pa. And then, ang uban makakuha sila kay I think ang kuhaon lang is 20. Kung ako nagkamali. Po yan, sir. If ever na po yung mga events such as this, dili na ko siya makuhaan. So, dentist sa regular patient, tapos mga senior PWD na po. And then, depende kasi yan sa activities. So, usually, ang nag-a-add ko dyan sa mo everyday, 100 plus dyan na siya per minute. Okay, ang kanila dito is, sayo daw kayo ang cut-off. Ako na magut isa po. Ako na isa doktor dira po. Muna po to address the problem of the city po, we have established multiple animal bite treatment center pa po para mas maduol na po ug ma-decongest kami dyan po. So, asa na by district? Or as of now, we have 9 po. by district?
Political Dili po siya by district according po kung asa jud ang mas duol o asa mas daghan among na-notify na mga cases po. Mm-mm. So, strategic kasi yan. So, dili lang may basta-basta nagabutang. So, hopefully, in the future, makabuhat kami other animal bite treatment satellites. So, diri po, we have, adra sa City Health Main, Magallanes, Paquibato District, we have one also. Sa Marilog, we have pod sa Kalinan, sa Tugbok, and then naata sa Turil, naapod ta sa Kabantian, sa Bunawan po. Pero ako pala, yes po. Dok, no kayo mag-same po ng scenario po, even Yes taga panmong ko, taga Deka, takunan, so tugbok sila nagapa-inject. Mo po sila mga lawon po ng ilahang konsult. Yes po, sir. Actually, we do not, dinidyo naman na ginaingon na magsayo sila. Usually, ang mga patient, magbuda nagasayo po, anak. Okay. Siyempre, ang difference talaga with the mag-add to sa private o public, ako, drastic Mahal, po kaya ang changes po. So, by that po, nagasayo na lang dyan ang patient po. Sumoto ang ilahang ko kayo ba kadlaw alas 2. Pero dinidyo naman na gina-advise po. Opo. Pero unsa ang mga kuan ni Doc no nga kato inyong ikuan nga murag i-extend na niyo itong mga animal bite and treatment center sa mga districts no. Pipila lang pod. Pero unsa pa magid ang mga measures na inyong i-propose no nga para ma-address ang mga kuan kay murag halos kada adlaw diri sa Davao City daghan jud mapaakal Ana jud dili man jud pud na mag-control kay daghan jud og mas madaghan pa jud na kay kalabaw na karon na naga-public awareness po. So sa amo po actually hindi kasi yung mga humans kasi victims lang kasi. So talaga namang ang aming i-pursue talaga or i-aware talaga is responsible pet ownership po talaga. We control the sources po. So that is why we advise talaga to go to our local city veterinary to give the regular vaccination because if yung mga animals natin na regularly vaccinated, they can observe the animal for 14 days kasi no need na for vaccination. Opo. So yun talaga yung super drive namin na ma-aware yung mga patients. So, despite the number, Doc, no, wala pang nagkulang sa mga kuan, wala ta nagkulang sa mga vaccines, anti-rabies. Siyempre, mahurot manggod jud na siya, sir. So, as of now, we are running low. And ang DOH kasi, if ma-remember sa uban, libre pa man, di ba, itong mga vaccines on na, wala naman ko naghatag og supply ng DOH karon po. So, more on ang aming vaccines na po, sir, para makamura, magtunga ang patients, or if category 3 ang patients, after my consultation, they can avail na animal bite package given by the PhilHealth package po natin. So, lahat po talaga magkonsulta sa then categorize. Tapos, itsulod na mo sa package po. Bisa, I can remember, katong time na to is, ang anti-tetanus lang ang i-shoulder sa patient. Opo, at that time po. Because marami pa kasi, meron pang nagbigay ang city, meron pang DOH, marami masyado yung vaccines noon ng DOH ipang bigay. As of now, wala na po Pila ka kasi. years na nga nagkondok? Pila ka years na nga Stop. gamay ang naglow ang supply Since last year po. since last year Yes pa. po, opo. Nanalantoy gamay, usually yung ikirab to, dalawa kasi anti-rabies po natin, yung injection sa buwan po, at saka yung injection sa left and right. So, that will be active and passive vaccine po. So, usually po, wala talaga silang ibigay. So, usually procured by the Port of PhilHealth. Pwede ba gina-refer niyo sa SPMC na Animal Bite Center po? Iba doon yan sila na SPMC po. So, ay lahi po na sila na Animal Bite Treatment Center. Pwede, di ba naman gina-refer kaya ito last time i-pa-upload ko? I-refer ko dito, it's because level 3, level 4 ba? If category 3 po. So, namang good po, syempre, mahurot po damang vaccine. Baka that time po, ubos na po yung immunoglobulin po namin, category 3 na ibigay sa patient. So, mutong time na nag-refer. Pero as of now, marami pa kaming supply ng immunoglobulin. Rabies cases po natin, all of them are men po. And then, from last year po, lahat sila, 2024 and 2025 adult male po. However, sadly po, yung dalawang cases po natin this year, 2 and 4 years old. So, dito na po kami mag-uulit-ulit ng awareness po. Labaw na sa mga parents po na if ever naisamad ang bata, check nyo po, i-ask nyo po if saan galing yon.
kay naman good kay timely prevention using vaccination lang talaga. So by that time po, share ko lang po, hindi ko lang po i-disclose ang lahat. Yung manifestation lang kasi ng bata, mukhang pneumonia lang. Then it progressed, meron ng hydrophobia, aerophobia. Doon pa nagsabi na, Dok, parang mga 2 to 3 months ago po, murag napakanog stray na animal. Mauto. So, through and through, rabies suspect talaga. Then a day after, yung pinsan niya naman yung nagkaan. So, baby, naglaro sila outside and then dalawa sila napaakan. Wala na yun. So, muto. Dok, kaning naman siya na to, rabies cases, namatay yun ni sila, Dok. Yes po, all of this mortality po talaga. Yes po, lahat po sila. So, follow up lang po kung sa action ninyo sa katong na close contact sa kanyang mga rabies patients. Okay po. Several weeks na sila after na diagnose na Okay po. rabies. So yung, syempre, late talaga yung late talaga yung manifestation of the symptoms. So lahat po yung sila, yung mga primary close contact po, binigyan po ng post-exposure prophylaxis po. And then po, yung mga na-expose talaga na mga staff or personnel, they were given pre-exposure prophylaxis. Pero, educate ko lang po lahat, hindi po airborne yung rabies po, ha? So, wag lang po tayo mag-panic po if ever. If ka nang, wala, murag nagsabay man niya to sa room, hindi po siya aerosol. If not airborne, Dok, kasi mga ways Also, na. mga other ways po that you can transmit rabies, one of which, again, yung bite, given na yan. Scratches, ano pa po, contact with the saliva ng sa mucous membrane, sama sa atong mata, ilong, sa ears. Meron yung iba, yung matulog, kunya maglaway ang pets ilang kuan. Genitalia na mga exposure. Other than that, very, very rare po natin na mga encounter if you're working in a laboratory setups handling rabies viruses. Yun po, yung nagkakain, pero wala naman so far, nagkakain ng mga cats or dog meats. So, yan po. And then, very rare po, organ donation. Meron po mga nakatala na, pero not here in the Philippines po, yan. So, there are the ways, many ways na matransmit po yung rabies. Thank you po, Dok. Ma'am, pwede mo i-reveal po sa location, two patients. Marilog district po. Okay, kung sa barangay sa Marilog. Lang po, ha? Okay pa niyo si Doc, sir. Salaysay po. Barangay. Unfortunately, when it reaches to the vein po, hindi na po. So again, rabies po is 100% fatal. But again, it's 100% preventable given that you have given the vaccine in a timely manner and a correct, proper dosing po. So no po, lahat po sila, wala po. So intervention na doc, let's say for example, mag-awas ng symptoms, tapos found out na wala siya. So we have starfish method or starfish palliative protocol. So we give supportive care na lang po sa family po. And then we counsel, usually sa hospital setup po ito ha. We counsel na the family on what they do. Kaya usually po, syempre infectious naman yung body. Yeah. Within 24 hours, dapat malubong na. And then for the direct contact or close contact to be given prophylaxis po. So again, palliative care na lang, bigyan na lang sila sedative, bigyan ng IV, usually naka-restraint na po yung patient, and then waiting na lang po talaga for their passing po. My God. Doc, second question. Kining bayad bitaw, same lang sa main office to district nato na mga pila ba ang believe dahil 3 doses na ihatag? Pila bang first dose, second dose, and third Okay dose? po. The ranges of the prices will depend on the vaccine po. As of now, we are using one vaccine. I don't know if pwede siya machika. Or with this vaccine, we can divide it into 4 doses. So estimated po, syempre it will vary from other pharmacy po. Around 2,059 po. That will be divided into 4 po para mabigyan ng first doses to 4 ka patient. So usually po, 517 po yan kada dose po. If the patient po, yung ginagawa namin dito, strategize na po kami, isang senior, tatlong regular patient, kay yung regular vaccine magiging senior discounted na for PW discounted, so magiging 1,600 na lang. So ang turaan na lang sa 4 po, 400 na lang po.
So that will be for the vaccine po. But however, we have also city ordinance to function po yung center natin. Yung city ordinance natin, meron po tayong injection fee, 100 per dose po tayo niyan, 30 pesos for the injection sa tetanus toxoid na pag-injection, and skin testing po, and infiltration of the immunoglobulin is 100. So magdepende po yan sa categorization po yung injection fee, ranges around 300 to 430 po. It will depend po. That will be the injection fee. Last question, Doc. Sort of clarification lang dito bitaw sa ato ang mga district na mga areas. Unsa ba dapat magsayo kasi first come first serve arang natdagan. Na pila ba ang usually ang dili makiter, na dili inform nga dapat kanilang limitado lang ginahatag na to na bakuna? Usually, sir, hindi na po namin siya ma-monitor, pero usually po, since sa kadaghan naman, wala akong idea po sa other satellites yung sa kadaghan, kaya again, maliit lang kasi ito, malaki na dito yung main, kay center kami doon. So, around, hindi ko po talaga makuan po pila dito sila po kabuok. Schedule po. For schedule po, talaga naman yung mga functionings, 8 to 5 yan usually, pero some kasi half day lang. Kaya magpunta pa sa other centers para mag-duty po yung doktor nila. Kaya maliit lang po din po kasi yung doctors natin sa City Health po. So, dito din po, ako lang din isa. So, really to deload po. So in a day sa mga district, mga pila lang ang mahatag. Depende po, some will range to as low as 30 to 100. It will depend. Yung Kaliman, marami man silang gina-accommodate po, pero some instances na mga half day, yan po yung mga ranges po. Bakit din kami hindi magrarami ng patient po? Because for patients per category, we need to observe the patient pa kasi mga more than an hour. Bakit po? To observe the presence of anaphylactic reaction. So if 200 patients ang mas-stay na dira po, wala na kaming places na papastay ni patient o dili na po siya functioning working environment to observe them po. So that is why also we cannot papers daghan kaayo po kay for observation pa po, hindi kasi yan left and right injectment alis. Observe pa kasi namin yung patient for allergic reaction or worse, anaphylactic reaction because we have already cases of anaphylactic reactions sa kasi sa City Health.